Hello guys, good morning, good afternoon, good evening. Kumusta po kayo lahat? Now, pag-usapan natin ang computer. So, ang computer history ay makikita natin kung nakasubok na ba kayo nung ginagamit natin 1980s, sino pang nakarelate diyan nung nag-aral kayo gamit yung mga ganitong computer. So, 386 at marami pang iba mga computer. So first, papakita ko sa inyo kung saan nag-umpisa yung computer history natin. Kung saan nanggagaling yan. Sa mga wala pang idea, baka ito na pwede natin magkaroon tayo ng idea, magamit natin. At this is the part also na malalaman natin kasi link by link to eh. Mula dun sa computer at napunta dun sa digital marketing, napunta dun sa e-commerce. So this is the most important na fundamentals, kumbaga. Okay? So, computer history. So, ang computer history natin, the computer as known today is beginning with 19th century. So, na-discover siya nito sa ating professor na si Charles Babbage. So, yan ang mukha niya. Sinerge natin yan. At he designed the analytical engine and it was designed the basic framework of the computer today. So generally speaking, computers can be classified into 3 generations. So each generation lasted for a certain period of time and each gave us neither a new improved computer, improve an existing computer. So maraming nag-i-improve talaga. Kapag mapapansin mo, ang dami ng mga ginagamit nating mga computer. Mayroon pang tayong cellphone na maliit, may laptop pa, di ba? May mga notebook pa. So ito yung computer dati. So way back 19th centuries. So kung tiningnan ko nga yan, paano kaya gumagana yan? So, which is, ang layo ng computer dati kaysa ngayon. So, nakakapagtataka ta, no? Grabe talaga ang invention. Kumbaga, lalo na tayong grabe ngayon dahil biruin mo, through digital, through internet, kaya-kaya natin na mag-transmit, mag-submit ng data, at mag-record. Okay? So that's the 19th century. So first generation is 1937, 1946, and 1937. The first electronic digital computer built by Dr. John Atanasoff. And also in 1943, the electronic computer named by Colossus was built for the military. Ito yung mga ginagamit dun sa gera, no? So gamit na gamit nila yung na kung napanood nyo yung mga dating mga movies na which is Morse code ang gamit. So Morse code yun. Kumbaga yun yung pag-relay ng mga messages dun sa mga sinasabi ng mga kalaban or sinasabi pag sa kung naman, kung nag-aaral tayo, kung napansin nyo, meron na ginagamit ng Morse code din sa electronics din yan. Okay? And also, this is the history. So from 24,000 BC down to 2006. Grabe ang pag-evolve ng computer. So yan, no? 2010 mula sa down to 2012. Naging Google Chrome na. So from here down to here. Ang daming pagbabago sa ating mga ginagamit na computer ngayon. So when this computer was turned the first time, lights dim in sections in Philadelphia. So computers generation could perform single tasks and they had no operating system. So ngayon, operating system na tayo, di ba? So meron tayong OS, Android, kung ano pa, di ba? So second generation, 1947, 1962. So which is that using computer with transistor. Yun yung sinasabi na with vacuum tubes. Grabe yan, ang laki niyan eh. So, at the same time, 1953, IBM, sikat na sikat yan, yung IBM. Kahit saan ka magpunta, nakikita mo yung IBM na yan, yung machine niya. So, tingnan mo, grabe siya. 650, 70 series and developed computer had memory operating system. So, doon na nag-upisa yung memory at saka operating system dito sa IBM na ito. And sa 1953. Okay? And have a disk. Papasok mo lang yun. Makikita nyo mamaya.
dun sa ating slides kung ano yung mga pinakalumang mga computer na ginagamit natin. So there's third generation, 1963, and the invention of integrated circuit brought the third generation of computers. Invention computer became smaller. So unti-unti siyang lumiit. Mula dun sa pinakamalaki, ang heavy talaga, ang bigat, tapos bumaba, lumiit, hanggang ngayon lumiit, di ba? So 1980s, Microsoft Desk Operating System, ito na yung mga nagamit natin nung kaidaran ko nung nagamit na natin nung nag-aral tayo sa high school hanggang sa college. Ito yung MS-DOS. So naglalaro pa tayo dito yung Pac-Man, no? So habang nandun yung teacher, sige, ito na yung saksak niya yung mga desk diyan, no? Laro muna ng Pac-Man, no? So kung makarelate kayo diyan, yung Pac-Man pang nilalaro natin diyan dati. So 3 years later, ito na yon ang lumabas, Apple Macintosh computer. So makikita mo diyan 90s. So from 1981 yung IBM, 1983 yung compact portable computer, 1983 ito yung mga ginagamit natin dati nung nag-aral pa tayo nung high school sa college. So yung mga millennials ngayon, iba na yung gamit nila. Ito na yung 1990s, so mga Pentium, i7, i5 na mga ginagamit nyo. So 1984 lumabas yung Apple Macintosh. Yun. Okay, that is the invention sa ating magaling na invention na ni Steve Jobs. So 1990s and 1993. So now Intel, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung ginagamit namin nung nag-aral pa kami sa high school hanggang sa college. So diyan pa kami maglalaro ng Pac-Man. Kasi si Pac-Man, Manny Pacquiao, hindi pa masyadong kilala yan dati. Pac-Man ang laro namin dyan dati nung nag-aral pa kami. So yun yung pinaka-luma na ginagamit namin nung nag-aral. So saksak namin dyan yung floppy disk. Ito yung floppy disk. So isaksak namin dyan. Tapos nandun yung lahat ng mga memory. Kung ano yung mga ginagawa mong project. So dyan naka-stored. So ngayon ang storage natin, nandyan na sa computer. Tapos meron tayong USB. Meron tayong hard disk. HDD. So ang dami na. So yan, kapag nakarelate kayo dyan, I'm sure nakarelate kayo dyan yung mga kaidaran ko. Or nasa mga nag-umpisa 1970 to down to 78. Okay? So, now, computer fundamentals. Ano yung fundamentals ng computer? Para may idea tayo sa mga wala pang idea sa computer fundamentals. A computer is an electronic machines that accept data, stores, and process data information. The computer is able to work because there are instructions in its memory directing it. So the parts of the computer that you can see and touch, such as the keyboard, monitor, mouse, and all other called hardware. No? So the instruction-directed computer calls hardware, data which row and enter into the computer called input. So when the data enter the computer process the data. For example, 2 plus 2, so ang resulta dyan, 4. So nagkaroon na siya ng memory, kumbaga utak. Yung computer ngayon talagang may utak na. Kasi ginagawa din yan dun sa Microsoft. Ginawa din yan nila ni Bill Gates. So nagkaroon ng matinding laman yung buong memory niya. So meron na siyang processor. So meron na siyang mga data na kayang-kaya sulbarhin yung mga tanong nyo. At lalo na ngayon, may Google na, mas lalo na, lumala. Grabe na ang mabilisa na. Saka may YouTube na tayo din. Okay? There are two main types of personal computer. So Macintosh and PC compatibles. Ito yung the main differences between the two are operating system and the processor. So the two additional types of computer, there are mobile computer and handheld computer. So merong kaya namang bitbitin, meron din nakalagay lang dyan sa ating desk. So the most popular type mobile computer, notebook, laptop computer. So ito yung mga sikat-sikat na ngayon. Ito yung mga ginagamit natin. Meron na tayong mga notebook, tabs, laptop, di ba? So yun yung mga in ngayon lalo na sa mga millennials at lalo na mga gamit-gamit natin ngayon sa bahay. Okay, that's computer hardware. Ito yung mga parts niya. Kung makita mo, inputs.
device, sixth the most widely used input device, ito yung keyboard. So dati ang keyboard nakaseparate din sa kuan, iba yung forma niya, yung keyboard. Malalaki yung mga keyboard. At may mouse din tayo, at the same time scanner at mayroong mic. At the same time may camera yan. So dati separate yan yung disk mo, ito yung computer disk mo, separate yung keyboard, separate yung mouse, separate yung scan. So ganun yan. So dati din maglagay ka rin ng camera mismo dun sa desktop mo para makita ka, para makapag-video ka. So yun yung gamit natin. Namin nung nag-umpisa ako ng abroad 2002. Yan ang mga gamit naming computer, no? So, output devices, ito yung monitor, ito yung printer, at speaker. So, grabe ngayon ang technology dahil pinagsasama na kung sa laptop lang, pag-usapan natin sa laptop, nandun na yung keyboard, nandun na yung camera, nandun na yung mouse, pwede ka na gagamit diyan na gagalaw ka ng cursor, gamit lang doon sa hindi mo kailangan mag-mouse. So ito lang yung pad dito sa harapan ng laptop. So may speaker na rin. So ganun ka grabe ang development ng technology. So ito yung makikita natin sa ngayon, 2020, yan ang ating desktop ngayon. So makikita mo, ilaw-ilaw siya. Yan yung mga gaming na desktop. So may kamahalan din yan. At the same time, ito yung ordinary natin na desktop. So dati malalaki yan, ngayon maliliit na lang ang CPU. So ito yung monitor natin, ito yung keyboard natin, ito yung mouse natin. Dati ang mouse natin, pag sinabing mouse, ibig sabihin daga. Ngayon iba na yung mouse natin, di ba? Grabe. Kaya yung madagdag ko lang, kung gumagamit kayo ng dictionary dati, iba na yung dictionary dati 1980s kaysa ngayon 2020. Kasi ang mouse dati, convert mo, mouse equals to meron siyang rat, di ba? Daga, yun. So, at the same time, may laptop tayo, yun. Yun yung laptop natin. At ito naman ang laptop ng gaming. So, yan. So, grabe ang mga kuhan ngayon, no? Laptop. At the same time, ito yung ordinary laptop. At the same time, mayroon ng cellphone at yung notebook. So, that's the history of our computer. Okay, guys? So, thank you very much. Thank you sa iyong time. Thank you sa pagpanood nyo. At marami pa tayong mga learnings dito sa isi-share ko regarding sa mga businesses, regarding sa technology, at marami pa. Maraming salamat at don't forget to like and subscribe my channel para mag-notify kayo, ma-notify kayo sa ating bagong video na i-upload. So, God bless all. Bye-bye. Have a nice day.